at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang maliliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang. Nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tuminig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbabagong anyo. Hinahangad ng bawat isa sa atin at kung minsan yung pagbabagong anyo ay mistakenly nagiging lead us to, nagdadala sa atin sa pagiging isang baniduso o banidusa. Sa isang mukha ng pagbabago ng anyo ay nakatutok sa pisikal na pagbabago. Marami ito. Yung pagpunta natin dito, may hinahangad tayong pagbabago. Sana maging yung sahig mabago, maging tiles na. Sana yung bubong ay mabago na, color off na. Sana yung lababo mabago na. Yung marami ka mga pagbabago na gusto mong mangyari. Kaya utay-utay, nagpapadala ka para naman magkaroon ng pagbabago. Sa sarili, ganoon din. Okay? Kaya yung iba, inaahit at pinapalitan o bago. Bago ang kilay, pati pilik mata, bubunutin, papalitan o bago, di ba? Ay gusto man lang, dito naman na tayo na sa China province, sa Hong Kong tayo, o sige, ipasarado yung dito para magiging Chinese din tayo. Di ba? Yung dati mo ay ilong na ginulungang palad, ay ngayon matangos na kasi nagpa-no-sleep ka na. Yung tanang na bagsak mong mukha, pinaayos mo nang makatanggap ka ng long service. Talagang pinalitan ng inayos. O tingnan mo, halos yung anak mo, asawa mo, hindi ka na makilala.
ikaw ba ito? Pag-uwi mo, pati yung pananalita, nagbabago. Who you? Nagbabago. Maraming mga pagbabago na kuminsan, pilit nating ginagawa o sadyang nangyayari na hindi natin namamalayan sa paglipas ng panahon. May mga pagbabago na hindi sinasadya, katulad ng pagtingin natin sa isang tao. Naakala natin nagbago siya, pero hindi pala. Ganoon pa rin yung kanyang pag-uugali. Yung tingin natin yun ang nagbago. Hindi yung pag-uugali ng tao. Kasi dati naman gano'n na talaga siya. Pero yung tingin natin sa kanya, kasi nga nakagraduate na, nagbago na yung tingin ng kapaligiran sa kanya, pati mga kapitbahay. Meron ng paggalang kasi nga nakagraduate, nakatapos na ng college, o nakakuha na ng magandang trabaho, o nagkaroon na ng mga ari-arian. Nagbago na ang tingin ng mga tao sa kanya. Nung dating hindi ka malapitan, ngayon ang dami nang lumalapit, di ba? Marami nang pairam naman dyan. Baka meron ka nito. Ayan. May mga pagbabago na nangyayari, pero ano ba ang mahalagang pagbabago sa atin? Kahit ano ang gawin natin, kung physical lamang ito, isipin natin tanggapin natin yung katotohanan that we are also aging. You are not 40 for 10 years, di ba? Kahit anong pabinat mo dyan sa mukha mo, tanggapin natin na pag 90 ka, ubos na yung binat. Wala nang bibinatin doon. Pero ang pasalamat mo at nakarating ka. Diba? Life is 70 or 80 for those who are strong. Kung nakarating ka, lumampas ka pa doon, bonus na. Biyaya ng Panginoon yun, di ba? Guys, life is 70, nabiyayaan ka nag-80 pa, umabot ka pa ng 90. Kaya yung may mga dyan, mayaman yung ini-wish ng mga anak ko, sana matapos na si Lolo para makuha ko na yung mana ako. Di ba? Ay, si Lolo matibay ang pananampalataya. Matibay si nanay ang pananampalataya ng mga magulang kaya hindi basta-basta nakukuha. Di ba? Mga pagbabago na kung minsan ay hinahangad natin, pilit natin na gusto nating makamtan. Pero yung pagbabago na mahalaga para sa atin, yung relational aspect. Yung aspetong relational. Kasi nga, mahalaga ito para sa atin. Kahit na wala tayong kayamanan, wala kang material, pero maganda yung pakikitungo mo sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo, ay talaga namang yun yung kayamanang maituturing. Yumaman ka nga, nagbago ang buhay mo. Yumaman ka, dumami yung material mo, yung ari-arian, pero hindi ka naman malapitan ng mga tao. So wala ding, yung pagbabago na ito ay tungo sa kapariwaraan ng isang tao. Hangad niyang magbago sana sa kasaganaan, ngunit hindi siya napunta sa kasaganaan, bagkus napunta siya sa kapariwaraan. Aanhin mo ang maraming kayamanan. Kung yung yaman mo ay lumalayo sa iyo, marami kang pera, mga kamag-anak mo lumalayo sa iyo, mga kapatid mo hindi lalo lumalapit sa iyo, ni hindi ka nga matingnan ng diretso kasi hiya na sila sa iyo. Pero yun yung sinasabi. Ano ba ang kayamanan natin? Nakabatay lang ba sa material o something that is spiritual? Yun yung isa sa mga inaano natin na whether we like it or not, may mga pagbabago na magaganap sa sarili natin. At tanggapin natin yan. Kasi nga yung sinabing transfiguration, yung trans is pagbabago. Pag transfer, mula dito, nalipat ka sa isang lugar, nagkaroon ng pagbabago, iba ng mga kapitbahay mo, iba na yung mga taong kinakausap mo. Transit, dinadala ka ng iyong kapalaran mula dito or sumasakay ka sa isang bus na sinasabing transit, stationary, naglalakbay. So yung buhay ay isang paglalakbay at bawat kabanata dito may pagbabago. Kahit ayaw natin, kahit resistant tayo sa pagbabago, magaganap ang mga pagbabago, gustuhin man natin o sa hindi.
Kasi sumasabay tayo. Halimbawa, ginusto mo ba na magkaroon ng climate change? Hindi. Na umiikli na lang yung sinaming taglamig at humahaba ang tag-init? Ginusto ba natin? We just realize na naging bahagi tayo ng destruction ng nature, kaya nagbabago yung natura sa atin. The nature is God's creation para tayo ay lumagay sa kaayusan. Pero yung tao, binabago niya yung natura. Kaya nga, transgender. Ipagpatawad po ninyo because this is also reality. Na lumaki siya, na hindi niya pala tanggap kung anong merong kasarian na meron siya, kaya sinisikap niyang baguhin ito kasi doon siya panatag. Pero yung panatag ba, kung saan tayo panatag, yun ba ang kalooban ng Panginoon para sa atin? Yun din yung pakaiisipin natin. Hindi lang ito yung transgender. Kasi maraming mga change na ayaw natin sa sarili. Merong kontra. Hindi yung kontra na sa labas natin makikita. Dito mismo may kontra sa sarili natin. Kontra mo yung buhok mo na pumuputi. Ayaw mo kaya pinapakulayan mo kasi hindi mo tanggap na nagkakaedad ka na pumuputi na. Diba? Kinakantahan ka ng kahit maputi na ang uwak. Pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Hindi natin tanggap ito. Kaya pinipigilan natin yung paglipas ng panahon. Kaya sinong yung may kanta, kung ito man ay ay may katapusan. Itong paglalakbay ay makararating din sa paruroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig, Feb-ebig, di ba? Ay Marso na ngayon. Natapos ang Feb-ibig, Marso na ngayon. Dala-dala pa rin natin yung mga pagbabago tungo sa kaayusan at kagandahan sa bayong kalooban ng Panginoon. Kasi ito yung unang sinunod ni Abraham. Kaya nga, yung unang salita sa first reading, talikuran mo, iwanan mo, lisanin mo at tumungo ka sa lugar na ihahanda ko sa iyo para ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa. Kaya binago pati pangalan ni Abraham. Pati yung Abram to Abraham para nagkaroon ng pagbabago. Dito hangad natin yung pagbabago. Walang tungo sa kaayusan, tungo sa kagandahan, hindi tungo sa kapariwaraan. Yun ang hahangarin natin na pagbabago. Na at the end of this one, kaya nga sinabi, kung gusto mo ng pagbabago, makihati ka sa sakripisyo. Ito yung sulat ni San Pablo kay Timoteo. Kasi ang gusto ni Timoteo ay yung bang easy lang, mayroon namang magbibigay, o asa lang, di ba? Yung mga paasa. Gusto ng easy life. Yung easy life, ayaw ng sakripisyo, ayaw ng pain, ayaw ng sacrifice, ayaw ng sadness. Pero kapag makihati ka sa sakripisyo ni Kristo na nagpakamatay para sa kaligtasan mo, then magiging meaningful. Kasi lahat ng pagbabago na pinaghihirapan mo ay masarap kamtin. Kapag gumraduate ka, kapag pag-graduate ka ng anak dahil sa kahirapan, dahil sa pagsisikap mo, masarap namnamin ang tagumpay. Pero hindi may pagmamalaki ng isang estudyante na gumraduate siya sa college, lahat ay ang major niya is cheating. Copy lang lahat ito. Copy-paste, copy-paste, copy-paste lang ang lahat ng ito. Yeah. Kaya nung tinanong siya, marunong ka ba dito? Nag-a-apply ka, ang tinapos mo ay engineering. Marunong ka bang magsukat ito? Sabi niya, marunong ka bang mag-ano ng building, mag-design? Sabi niya, sa kahuli-hulihan, sabi niya, sir, tanggap ba ako sa trabaho? Sabi ng employer, kasi nga hindi pinaghirapan. Ang diploma, nabili lang sa Recto, University of Recto, Philippines. Ay, paano mo may pagmamalaki?
paano mo mai-apply? Palitadang palitada, o dahil tinayin yung grade, pero hindi ka makakuha ng magandang trabaho. Yung iba, halos na lang 75 na. Mababagsak na, pero pinaghirapan. Nung in-interview, sinabi, ay, ano itong first page ng transcript mo? Panay 70 pa, parang araro lang ito. 70, 70, 75, 75. Sabi niya, o naku sir, pinaghirapan ko po yan. Ginamit ko na yung mata ko dyan. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Lahat na lang, oo. Pinaghirapan ko para maipasa lang yan. O di pinaghirapan talaga. No, bahagi ka, so may alam siya. May alam siya. Yung ginamit ko ng lahat ng paraan. Tumingin sa kanan, tumingin sa kabila. Para lang naman makapasa. Di ba? Naghirap din naman siya. Ganon din nung una, nangupya din siya. Kaya sabi nung ganon, ay nakapasa ka ba? Kasi magti-take out na yung anak ko. Sabi niya, oo, magti-take out din yung anak ko. Hindi nakapasa ba? Di ba? Bakit mag-take out? Take outro. Uliti. Kala manunumpa, mag-take outro. Parati tayo nag-uutro. Binabago natin, patuloy nating pinapanday para magkaroon ng pagbabago tungo sa kaayusan. Ito nawa ang magiging imahe ng kwarisma na ito para sa atin.